like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito. Maraming salamat po. Nagtanong si Van kung batid ba ni Henry ang kaseryosohan ng kanyang tanong. Kinumpirma ni Henry na batid niya at naisip na kung alam ng mga nobles ang kinalalagyan ni Van, hindi nila gugustuhing magmakaawa para sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pagtatakwil ng kanilang katapatan sa kanya. Binunot ni Van ang kanyang sword, iwinasiwas ito at itinutok kay Henry, sinasabing hindi niya kailanman nalimutan ang pabor ng kanyang master, isang lalaki na nagligtas ng kanyang buhay at ng buhay ng marami pang iba sa Ankleman. Ngumiti si Henry at nagsimulang tumawa. Na-frustrate si Van at nagtanong kung bakit siya tumatawa. Habang tumatawa pa rin, humingi ng paumanhin si Henry at sinabing masyadong mahirap pigilan ang kanyang tawa. Pagkatapos ay nagtanong kung inisip ba ni Van na isa lang siyang tao-tauhan ng mga nobles. Sinabi ni Van na sa wakas ay inilalantad na ni Henry ang kanyang sarili. Sumagot si Henry na papatunayan niya kay Van na siya nga ay disciple ni Henry Morris. Binuksan pagkatapos ni Henry ang kanyang kamao at ipinakita kay Van ang Blue Dragon Spirit Magic na ginagamit niya at sinabihan itong manood ng mabuti. Nagulat si Van. Ipinaliwanag ni Henry na ang magic sigil ng kanyang master ay isang dragon at ang sarili niyang sigil ay binubuo rin ng mga dragons. Isinaad niya na ang mga nilalang na pinagmumulan ng lahat ng magic ay hindi matatalo ng magic at ang mga nilalang na iyon ay mga dragons. Pagkakita sa gulat na ekspresyon ni Van, idinagdag ni Henry na mayroon pa. Ipinakita niya kay Van ang mapa at isinaad na hawak niya ang treasure map na nagpapakita kung nasaan ang lahat ng mga kayamanan ng kanyang master na nakabaon. Isinaad pa niya na natutunan din niya ang lahat ng specialized magic na tanging ang kanyang master lang ang nakakagawa. Yumukod siya pagkatapos at isinaad na yumuyukod siya kay Van sa ngalan ni Henry Morris mismo at same time na nagpapasalamat sa pananatiling tapat sa kanya. Nang gabi, sinabi ni Henry kay Van na nagpaplano siya ng paghihiganti para sa maling pagkamatay ng kanilang master at para sa lahat ng mga bagay na hindi nagawa ng kanilang master at pumarito siya para lamang sa layuning iyon. Nag-isip na rin si Van tungkol sa paghihiganti noon at naniniwala na para magtagumpay ang paghihiganti, hindi dapat kumilos ng emosyonal dahil ang pagkakataon ay maaaring hindi na dumating muli, lalo na kapag ang mga target ay ang makapangyarihang mga nobles ng palasyo at ang mangmang na hari. Naisip ni Van na ang paghihiganti ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Pagkakita kay Van na nananatiling tahimik, bumulong si Henry na malamang ay natatakot si Van at dapat nitong malaman sa loika na imposible ang makamit ang paghihiganti ng mag-isa, gaano man ito katagal subukan. Isinaalang-alang din niya na mahihirapan si Van na iwanan ang lungsod na labis niyang pinahahalagahan. Isinaad ni Henry na nag-iisip si Van sa pagitan ng paghihiganti para kay Master Henry Morris at pagprotekta sa Ankleman at nagtanong kung tama ba ito. Nanatiling tahimik si Van. Isinaad pagkatapos ni Henry na nauunawaan niya ang nararamdaman ni Van, ngunit iginiit na dapat mapagtanto ni Van na kung hahayaan lang ang mga nobles para sa panandaliang kapayapaan, balang araw ay sasakupan nila ang lungsod. Sabi niya, isa itong hindi maikakailang katotohanan dahil ang Free City ng Ankleman ay nagbibigay ng malaking kita at laging ninanais ng mga nobles na kontrolin ito, naghihintay lang ng tamang sandali. Ginamit ni Henry ang Spore Incident bilang halimbawa at isinaad na napaikot si Van dahil hindi siya nakaisip ng plano at ang Ankleman ay kasalukuyang nasa kalagayan kung saan nabibigo itong tumugon sa mga hindi inaasahang pangyayari. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Van at kinilala sa loob niya na totoo ang mga salita ni Henry at ang Ankleman ay isang mahinang lungsod na hindi maayos na maharap ang mga hindi inaasahang sitwasyon. Nag-alok pagkatapos si Henry na tulungan si Van, kahit man lang hanggang sa lumago ang lungsod sa puntong hindi mangangahas ang mga nobles na sakupin ito at isinaad na ang Ankleman ay magiging lungsod na may pinakamahusay na pamamahala. Nagtanong si Van kung paano ito makakamit. Sumagot si Henry na hawak na niya ang Vivaldi sa kanyang mga kamay at kung sasamahan siya ni Van sa Vivaldi, makakapagbigay siya ng sapat na patunay. Tumugon si Van na hindi na ito kailangan at nagtanong kung paano nakuha ni Henry ang kontrol sa Vivaldi. Sumagot si Henry na hindi ito opisyal ngunit ipinaliwanag na tinalo niya si Mayor Brent sa isang chess match. Nagtanong si Van sa pagkagulat kung tinalo ba ni Henry ang undefeated champion. Kinumpirma ito ni Henry at idinagdag na kapalit ng pagtatago sa pagkatalo, si Mayor Brent ay nasa ilalim ng kanyang utos.
Isinaad pa niya na naging opisyal siyang World Sparring Champion ng Vivaldi at nakuha ang kontrol sa pinakamalaking arena, ang 10 million gold arena, at ito ay nagpapatunay kung gaano kadali para sa kanya na suportahan ang Anchorman mula sa mga anino. Naisip ni Van na kung totoo ito, walang dahilan para tumanggi dahil magiging maaasahang taga-suporta si Henry, ngunit para makuha ang suportang iyon, kailangan niyang makilahok sa paghihiganti na iminungkahi ni Henry kanina. Bamulong si Henry na marami sigurong pinagdaan ng hirap si Van at isinaad pagkatapos na naging dalubhasa siya sa magic at sinanay ang kanyang swordsmanship bilang disciple ng kanyang master. Idinagdag niya na kung may duda pa rin si Van sa kanyang kompetensya, formal niya itong hinahamon sa isang duel sa mismong sandaling iyon. Bamulong si Van na tila may planong inihanda si Henry. Sinabi ni Henry na ang kanyang magic ay nasa third circle pa lang at ang kanyang swordsmanship ay nasa runner level pa lang. Naisip ni Van na ang magic ni Henry ay namumukod tangi para sa kanyang edad, ngunit ang kanyang swordsmanship ay kaawa-awa. Nagtanong siya kung bakit, bagaman nagsilbi si Henry sa Caliburn Fortress, ay isa pa rin siyang runner. Sumagot si Henry na si Van na mismo ang humusga pagkatapos nilang lumaban. Pumayag si Van at sinabing mas mabuting huwag siyang bibiguin ni Henry matapos ang lahat ng kumpiyansa niyon. Sumang-ayon si Henry at naisip na bagaman isang swordmaster si Van, sa panimula ay ginagamit nito ang Empire swordsmanship at dahil natutunan ni Henry ang Hector's swordsmanship, may patas siyang pagkakataon na manalo. Sinabi pagkatapos ni Van na dapat silang mag-duel sa ibang lugar. Pumunta sila sa underground practice hall ng City Hall, isang malaking backstage hall na lihim na itinayo ni Van para sa kanyang personal na pagsasanay. Pagkarating, sinabi ni Henry na sinabi nga niyang papatunayan niya ang kanyang mga kakayahan, ngunit kumpara kay Van, marami pa rin siyang kulang at imposible siyang matalo ito. Nagtanong si Van kung umaatras ba si Henry. Tumanggi si Henry at sinabing gusto niyang magtakda si Van ng minimum standard na aabot sa mga inaasahan nito at naisip na bagaman naging dalubhasa siya sa high-rank swordsmanship, si Van ay isang swordmaster at kailangan niya ng handicap. Pumayag si Van at isinaad na kung magagawa ni Henry na makatama ng 3 valid strikes, ibibigay niya ang kanyang pag-aproba. Nagpasalamat si Henry at kumuha ng kanyang stance. Naisip ni Henry na ginagamit din ni Van ang Empire swordsmanship at naalala na karamihan sa mga swordsman ng imperyo ay ginagamit ang istilong binuo ng nakaraang emperador, si Golden Jackson, dahil mas efficient ito kaysa sa kasalukuyang estilo. Sinabi ni Van na ibibigay niya kay Henry ang unang tira. Nagpasalamat si Henry at sumugod pasulong para umatake. Nakatama siya ng isang malakas na strike, ngunit umiwas si Van at nagtaka kung nakakita na ba siya ng ganoong galaw. Sumugod muli si Henry at nakatama ng strike sa baywang ni Van. Nagulat si Van at ngumisi si Henry at nagsabing, isa. Napagtanto ni Van na ang atake ni Henry ay walang bigat, na nangangahulugang alam ni Henry na tatama ang sword sa kanyang baywang at pinakawalan ang kanyang lakas. Sinabi ni Van na minaliit niya si Henry at hindi na niya hahayaang mangyari iyon muli. At inilabas niya ang kanyang killing intent. Naramdaman ni Henry na nagbago ang kapaligiran at naisip na nagiging seryoso na ito at hindi niya inasahan na ganito kalakas si Van at tila nanigas ang kanyang mga paa. Naisip niya na lalong lumakas si Van. Pagkatapos ay ngumiti at naisip na gusto niyang makita kung ang kanyang magic armor at Hector's swordsmanship ay gagana laban kay Van. Nagtanong si Van kung bakit ngumingiti si Henry at paano ito nang ahas, pagkatapos ay tumalon pasulong para umatake. Ang kanyang sword ay hinaranggan ng sword ni Henry. Nahirapan si Van at nagtanong sa pagkagulat kung hinaranggan ba iyon ni Henry at sinabing mayroon ng mga kasanayan si Henry na maipagmamalaki. Umatake siyang muli at sinabihan si Henry na subukang harangan din iyon. Hamalang muli si Henry at itinulak si Van pabalik. Naisip ni Henry na imposibleng makasabay sa bilis ng atake ni Van at gumamit ng targeting magic upang mahuli ang atake ni Van bago ito tumama. Nahuli niya ang atake at hamalang muli. Naisip ni Henry na ang pagharang ang pinakamahusay na magagawa niya kahit may targeting at kinilalang kahanga-hanga si Van. Inilabas muli ni Van ang kanyang killing intent at nagsimulang umatake kay Henry. Umatras si Henry sa kalituhan. Tumama ang kanyang sword sa dingding at nabali. Sumigaw si Van sa frustrasyon at nagtanong kung ano ang ginagawa ni Henry. Ipinapaalala rito na sinabi nitong papatunayan ang kanyang mga kakayahan at kinwestiyon kung ang pagtakbo ba ang definisyon ni Henry ng patunay.
Tumayo ng matatag si Henry at sinabing hindi na ngayon. Sabi ni Henry, magiging magkaiba na ito ngayon. Nagsimulang tumaman ng strike si Van at gumamit si Henry ng haste magic sa kanyang katawan. Iniiwasan niya ang strike at nagsimulang mag-counterattack. Namangha si Van na mabilis si Henry at tumama si Henry sa kanyang balikat. Umatake muli si Van, ngunit nakita ni Henry ang sword na dumarating at gumamit ng blink magic upang maglaho. Nagtaka si Van kung naglaho ba si Henry at kinwestiyon kung gumamit ba ito ng magic at swordsmanship ng sabay. Lumitaw pagkatapos si Henry sa likuran niya, tumama sa kanyang balikat, at sinabing tapos na ito ngayon. Nagtanong si Van kung gumamit lang ba si Henry ng magic. Sumagot si Henry na hindi niya sinasadyang linlanggan ito at humingi ng paumanhin. Sinabi ni Van na hindi ito kinakailangan at ang magic ay bahagi ng kapangyarihan ni Henry, kaya patas lang ito. Naisip ni Van na si Henry ay isang magic swordsman at katulad nga ito ni Grand Duke Henry at nagtaka kung saan nahanap ang ganoong halimaw. Itinanong niya pagkatapos, gaya ng ipinangako, kung lalahok ba si Henry sa paghihiganti. Sinabi ni Van na gagawin niya, idinaragdag na siya ay isang lalaking may isang salita at nakita niya ang potensyal ni Henry. Pinasalamatan ni Henry si Sir Van at naisip na kakaibang makatanggap ng pag-aproba mula sa isa sa kanyang mga tauhan sa past life. Pero kung si Van ito, ibang kwento na. Sinabi ni Van na magkikita na sila ng madalas ngayon at sinabihan si Henry na tawagin siyang brother sa halip na sir. Sumang-ayon si Henry at sinabing dapat na silang pumunta kay Haz na dapat ay nakakaramdam ng pagsisisi ngayon. Pumunta si Van para makipagkita kay Haz, na nagsimulang humikbi pagkakita sa kanya. Nagtanong si Van kung kumusta ang self-reflection ni Haz. Nagtanong si Haz kung ano ang ibig niyang sabihin at sinabi ni Van na narinig niya ang pangunahing kwento at napaikot si Haz ng kanyang brother. Nalito si Haz hanggang sa makita niyang papasok si Henry at napaatras habang nagtatanong tungkol sa kanyang brother. Sinabi ni Van na sila ni Henry ay nagpasyang maging magkapatid simula sa araw na iyon at dapat tretuhin ni Haz si Henry nang may kasing respeto sa pagtrato nito kay Van. Nagtaka si Haz sa pinag-uusapan nila. Sinabihan ni Henry ang mayor na huwag masyadong mag-alala at sinabing plano niyang ay respeto ang mga desisyon ni Haz na lalong nagpagulat kay Haz. Nang maglaon, naupo si Haz habang hawak ang kanyang ulo na hindi maintindihan ang anuman. Nagtanong si Van kung sinasabi ba ni Henry na ang Anchorman ay dapat pamahalaan sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang professional management team. Isinaad ni Henry na tama ito at ipinaliwanag na ang mga nobles ay palaging naghahanap ng mga free cities at kapag bumaba ang pagiging epektibo ng Anchorman, susubukan nilang sakupin ito. Sinabi ni Haz na ang pagtatatag ng isang professional management team ay hindi garantiya ng magandang resulta sa lahat ng oras. Sumang-ayon si Henry at sinabing ito ang dahilan kung bakit niya iniisip na bumuo ng isang pact sa pagitan ng Vivaldi at Anchorman. Hindi naintindihan ni Haz kaya sinabi ni Henry na ituring itong isang uri ng palitan. Sinabi niya na kung ang dalawang lungsod ay sadyang ididisenyo na umasa sa isa't isa, hindi madaling makukuha ng mga nobles ang management rights. Napaatras si Haz at nagtanong kung ang ibig bang sabihin ni Henry ay dapat silang gumawa ng utang o kung ano paman. Sumagot si Henry na magmumukha itong utang sa ibabaw, ngunit hindi utang ang layunin. Sinabi niya na upang makuha ang city management rights, kailangang pasanin din ng tao ang utang. Kaya ang utang ay dapat magmukhang isang malaking hadlang. Sinabi ni Haz na kahit anong tingin niya, lugi rito ang Vivaldi at nagtanong kung papayag ba si Mayor Brent dito. Sumagot si Henry na may desisyon na si Brent na aktibong susuporta rito at ibinuod na ang relasyon niya kay Brent ay parang kay Haz at Van, kaya sinabihan niya si Haz na pirmahan na lang ang pact. Idinagdag niya na kapag nangailangan ng tulong ang Anklan, ang Vivaldi ay magkakaroon ng bawat karapatan na tumulong. Sinabi ni Van na ang lahat ng ito ay may katuturan. Naisip ni Henry na maayos ang takbo ng mga bagay dahil ang dalawa sa may pinakamataas na tax revenues ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, kaya hindi na siya mag-aalala sa pagkaubos ng pondo. Nagtanong si Van kung sakaling magawa ang pact, hindi na ba kailangan ang professional management team. Sumagot si Henry na ito ay para lamang kay Van at mula noon, si Van ay magiging kaanib na sa Million Mercenary Group na itinatag ni Henry at kikilos kasama nila.
Nagtanong si Van kung may partikular na dahilan kung bakit kailangang maging isang mercenary group. Sinabi ni Henry na maginhawa ito dahil madaling makakuha ng fame at might, at kung magtatrabaho si Van sa mercenary group, hindi maiiwasang mababawasan ang pagkakasangkot niya sa city management. Ipinaliwanag niya na ito ang dahilan kung bakit niya iminumungkahi ang pagbuo ng professional management team. Sumigaw si Haas at sinabing maghintay muna, na tila gusto lang ni Henry na gumawa ng management team dahil hindi siya mapagkakatiwalaan. Pinatigil ni Van si Haas at sinabihang manahimik at gawin ang sinasabi ni Henry. Sinabihan sila ni Henry na kumalma at sinabing hindi iyon ang ibig niyang sabihin, kundi bilang tulong upang hindi mabigatan si Haas sa lahat ng trabaho ng mag-isa. Binigyang diin niya na hinahawakan ni Haas ang public affairs at city management ng sabay ng walang pahinga at iminungkahing ipaubaya ang city management sa management team upang makapag-focus si Haas sa public affairs. Nagtanong si Haas kung hindi ba ang ibig sabihin yun ay gusto lang siyang gawing puppet ni Henry. Sumagot si Henry na sa madaling salita ay oo, at tinanong kung bakit ayaw iyon ni Haas. Nag-atubiling sumagot si Haas at naisip ni Henry na hindi makasagot si Haas dahil nabuhay ito bilang alipin sa ilalim ng titulong mayor sa loob ng mahabang panahon.